testimony this year. Okay. First week, first testimony. Sino po kaya? Praise God, hallelujah. Panibagong taon, panibagong anak ko. Ako'y nagpupulit at pasalamat dahil nga po sa galing isang taon, sagana talaga sa trabaho. Ngayon po nag-uumpisa na bagong taon po, bukas po may umpisahan po kami trabaho. Yan po sa malapit sa barangay sa Pag-asa. So yung dati kong kasamahan, dyan po sila. So sabi ko, Lord, maraming kong salamat, hindi mo kami pinabayaan. Bagamat ang mga kasama ko ay malayo pa sa iyo. So, Lord, ako naman po ang gagamitin mo sa ganun. So, nakikita din naman nila, habang kami nagtatrabaho, lagi ko silang inaano tungkol sa salita ng Diyos, ang mga Ibrahimo, lahat sila, basta ang aking pong pamantayan ngayon sa bagong taon. So, sabi nga ng Diyos, ang lahat ng bagay ay nandyan. Narito na sa lupa, sabi niya dun sa Genesis na ang lahat, hindi na lang ng Diyos ang lahat. Ang muling niya nilalang ang tao. Bago niya nilalang ang tao, ang lahat ng pangangailangan ay nandyan na. So, wala tayong ibang gagawin kundi purihin ang Diyos lang. Purihin natin ang purihin. Dahil sabi dito sa Matthew, Second of the Kingdom, so lahat ng bagay nandyan na. Ano pang ipag-alala natin? Kaya maraming salamat sa Diyos sa bagong taon nito. Ito naman po, sa dami ng trabaho, mga kasama gusto mo. Kaya sabi ko, Lord, marami pong salamat sa iyo, hindi ko kami pinababayan. Dahil sabi mo na, ang lahat ng bagay ay nandyan na. So, wala tayong gagawin kundi maglingkod ng maglingkod sa Diyos. Kasi lahat ka nagmumula sa Diyos. Purihin mo kanina. Amen. Praise God. So, sino po ang gusto mag-testimony this morning? Okay, so, siguro hindi pa ako nag-testimony last week. So, ngayon ko na lang po bibigay. No? And so, this year, I'm very thankful. New Year, nasa kami? Nasa Ilocos, sa Sinanay po. And so, dahil malamig ang panahon, masarap maglakad. And so, pagka January 1, naglakad po muna ako ng walking. And habang dumadaan po ako dun sa fields, makikita mo yung hanin ng mga bundok, no? Saka yung mga tanim na tabako, yung tanim ng talaga nga mais, no? So ang gandang pagmasdan ng creation ng Lord. And then you read in Facebook, no, that there are people not celebrating the New Year in a joyous way. No? So siguro New Year reflection ko po while ako po ay naglalakad is that there are people that hindi lahat ng tao will sasalubungin ang bagong taon na masaya, na kompleto, ng may celebration. No? Pero may mga kapatid tayo, may mga kakilala tayo that sinalubong ang mundo ang bagong taon na siguro wala kamag-anak, namatayan, may sakit, yan. So, maganda yung pangako ng Lord, no, na siya yung Diyos ng mga afflicted. And so, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na yung New Year na pumasok sa aming pamilya po ay puno-puno ng pagpapala. Kasama po namin ang buong pamilya. Kami ligtas na karating, ligtas na nakauwi. And yung New Year reflection, this year, bilang insider po sa ministry ng ating local church at sa malaking organization ng LJC, pinagpapasalamat po sa Diyos na maliit na portion yung ating parte dun sa work ng kingdom. Kasi nakikita mo talaga that the Lord is moving in ways na hindi natin ma-comprehend. No? And ako po personally, bilang part ng LJC Acts for 12, hindi lang sa local church natin, but
overseeing all the churches. Nakikita po talaga natin na God's ministry is His ministry pala. No? So, ibig sabihin, ano lang tayo? Talagang we are weak vessels na pinagkalooban ng Diyos ng isang napakalaking ministry, no? To continue His kingdom work sa mundo na ito. And so, pinagpapasalamat ko po na patuloy yung support na nangyagaling sa iba't ibang churches, lugar na hindi natin na-expect na doon magagaling yung tulong. No? Talagang sa kanya siya yung source. And so, ngayong pong taon, we see na marami pang mangyayari. We are in a busy season na po. So, anniversary, and then yung LJC Oxford anniversary na naman, natin ngayon ng April. And so, we are thankful that the Lord is good in the past, He's good in the present, He has prepared yung future natin. No? So, all praises to God po this time. Ayan po, meron pa po ba? Testimony. Tawagan natin yung, pwede mo mahilingan natin si Brother Sherwin. Birthday niya yesterday. So, siguro hilingan natin siya tumayo for, testimony naman yun sa goodness ng Lord sa buhay niya. Pagpasensyahan niyo na po kayo. At pinagdurang ko ang hindi ko alam kapag sapatos na arbo. Para ko kasi simulan ng testimony. Napakahaba eh. Kukulangin yung oras natin. Dapat uupo tayo sa isang table para magkwentuhan. Di po ba? Tatay ba ay si Eddie, si Homer Mata. Baybayan niyo po siguro kung gaano po pinatay ng Panginoon. Simula na po. Yan, si Paring Michael, ang aking bayaw, pastor ni Pastor Jan. Nakita po ng kung gaano po ko pasaway. Ay, pero hindi po yung pasaway na alam niyo po yung dating sa puntong meron po akong masasaktan. Pasaway na alam niyo po yung kung tayo po ay isang ama at gusto nating i-direct yung ating anak. Ganun po. May sarili po akong mundo. Pero po yung mundo ko po ay hindi naman po ligali. Yung mundo ko po ay palakaibigan, strike anywhere, happy go lucky. Kung ano ngayon, kung anong meron ako sa bulsa, minsan nangihingi pa ako kahit yan. Di ba tayo pa eh? Meron naman eh. Hindi pa kung muna akong papasalamat sa Panginoon dahil naniniwala ako na marami pa pong plano ng Panginoon sa akin. At ang gusto ko pong ipamahagi sa inyo yung kung ano po meron ako. Kung dati, nangihingi lang po ako ngayon, panghihingi pa rin po ako sa inyo. Ang paghingi ko po sa inyo ay malaking parte po na gagawin natin, hindi po para sa sarili natin, hindi po para sa ating churches. Matagal ko na po itong pinapanalangin sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, every morning po na pinapanalangin ko, Panginoon, gusto ko po ang aking puso sa church ng Pinoon. Paano po ako makapagbibigay ng isang malaking bahagi na hindi lang po ako ang parte, kundi bawat isa po sa akin. Alam niyo po kung ano tungkol sa akin ng Panginoon? Nakakagulat. Sabi sa akin ng Panginoon, ikaw ba yung tawid? Bakit ka nagpaplano ng ganyan? Parang ganun po yung feeling ko, parang all word. Sa akin ko sa hindi, ito na po. Hindi dahil sa may tinatamaan sa ako, kundi
gusto ko pong i-share sa bawat isa sa atin kung ano po yung binigay po sa akin ng Panginoon. Kung tutusin, hindi na po dapat aabot sa 20 or 30 years yung blessing ko. Dapat noon ko pa na kami. Eh kaya lang, matigas po ang ulo ni Jonas. Kilala niyo si Jonas, di ba? Eh, gusto ni Jonas, dito. Eh, ang gusto ng Panginoon, hindi, dito ka. Ayoko dyan, Lord. Ano dyan? Parang hindi ako komportable dyan. Hindi ako masaya dyan. Wala yung mga tropa dyan. Wala yung mga kumpare ko dyan. Wala buhay dyan, Lord. Ganon. Pero sabi ng Panginoon kay Jonas, dito ka sasagana at dito makikita ang buhay mo. Yung i-spread mo sa bawat na itong pupuntahan mo ay napakalaking pagpapala sa bawat isa. So, yun po ang gusto ko pong i-share sa bawat isa. Na meron pong pagpapalang dumating po sa akin at ayoko naman na sa akin lang yun. Gusto ko po lahat po tayo mararamdaman din natin at makamit yung pagpapala niyo. Ang problema nga lang, kung gusto niyo pumunta doon sa pangako ng Panginoon, tanggalin po sana natin yung mentality ni Jonas na huwag tayo dyan. Kumbaga, kung magkakaisa lang po tayo, panigurado po yung pangarap natin, yung pangako para sa church natin ay matutupad. Amen po ba? Sangayon po ba kayo ron? Kasi kung di kayo sangayon, di rin po ako sangayon. Dapat po lahat po tayo sangayon po sa pangako ng Panginoon. Angkinin po natin siya, tanggapin po natin siya, yakapin po natin siya, huwag natin pakawalan. Kasi yung pangako po, magagaya po kayo sa akin, pangalan po kayo. Ang tagal po bago na kami. Ilan taon na ba ako ba yan? 40? 40. Ang natatanda ko kasi 35 na ako. Ha? Oh, 36 tatay ba? Yun ang sikreto ng ng nasa Panginoon eh. Alam niyo po ba pag nasa Panginoon po kayo, may 4 po na katangian yan. Diba tayo ba? Alam niyo yan eh. Ang unang-unang katangian kapag nasa Panginoon ka, ikay, babait. Pangalawa, mapagbigay. Ipangatlo tayo ba yan, no? Makakalimutin. Yun eh. Ipang-apat, pangapat tayo ba yun? Nakalimutan ni Tatay Bay. Bakit ganun? Hindi po, pinapatawa ko lang po kayo. So yun po yung pinakamalaking testimony po sa akin po. Maraming salamat po sa aking asawa na patuloy po niya kami na ginagayad at inaayos. Hindi ko nga alam kung bakit niya ako napagtyagaan ng ganito. Kita niya naman na yung sa aking dalawang anak, sa aking panganay na anak, maraming salamat po sa buhay nila. Ginamit po silang instrumento ng Panginoon. At ito po yung aking bunso, si Silo. Say hi. Hi. Hindi ko na po gano'ng papahabayan dahil meron pa pong susunod na linggo, part 2. At yun po yung pinakamagandang revelation, yung part 2 ng aking testimony. Suspense. Yun po yung napaka-ginhawa kapag nasa kalooban ka ng Panginoon. Napaka-ginhawa kapag pagising mo sa umaga, bago ka magtrabaho, bago mo simulan ang iyong trabaho. Yun po yung natutunan ko sa buhay ko kung bakit ko nakamit yung pagkapala niya. Inuuna ko lagi siya bago ako magsimulang kumilos. Bago po ako magsimula sa aking hanap buhay, hindi ko nami-miss na magpasalamat sa Panginoon at humingi ng gabay at pagpapala.
At sa daling panahon na ginagawa ko yun, hindi na po siya hindi na po siya yung bang maalala ko lang. Ginawa ko na po siyang habit. Subukan niyo po yun. Pag-isip niyo sa umaga, hanapin niyo po kagad siya. And everything will follow. For sure, 100%. Everything will follow. Yung expect na yung routine nyo, hindi kayo maboboring, promise. Well experience ko na po yun. Yung bang ano bang araw na trabaho natin si Mama Eddie? Ang pananahe. Routine. Araw-araw hanggang sa huli. Yun po yung trabaho niya. Pero pagka yun lang yung Panginoon, yung routine na yun, mababago yung routine na yun eh. Pero yun pa rin yung nature ng work. Trabaho pa rin. Ganun pa rin. So, once inuna natin yung pag-call sa Panginoon, naniniwala ko na at the end of the day, pagkatapos ng araw, magugulat kayo. Ang sarap ng feeling. Para kayong nag-take ng vitamins na, ano pinayin mo sa akin siya kagabi? Ha? Hindi isa. Yung magnesium, asarap matulog sa feeling ng Panginoon. Di ba? Yun eh. Yun yung vitamins ng... Asan yung Bible ko kasi? Hindi po. Testimony lang po. Overflowing po yung ginagawa sa akin ng Panginoon. Kaliwat kanan, yung blessing. Minsan may mag-aabot na lang sa akin. Talagang grabe yung ginawa sa buhay ko na totally yung hinahangad ko na blessing na dapat noong ko pa nakamit. Since na marami tayong segue sa buhay, yun, nadidelay. So wag po tayo tumingin kung ano man yung gusto natin mangyari, kundi tumingin tayo doon sa sinasabi ng Panginoon. Hindi na tao lang po tayo, kadalasan nagkakamali, minsan may mali tayong issue. Pero naniniwala ko, ways pa rin ng Panginoon yun. Pero huwag yung pabigatan, huwag yung yung sarili natin na, hindi, matagal pa yan. Tapos, gusto kong, I don't know if this is, para sa akin lang po ito kasi po pagka lagi ko pong narinig yung God's will, para po ako napanghihinaan. God's will. I know, may God's will po sa akin, may God's will po sa inyo. Lahat po tayo, naniniwala po ako sa God's will. Pero, pag every time na may gusto tayong makamit, tapos sabihin natin, in God's will, in God's time, para bang ang tagal dumating, di po ba? Parang yung will ng Panginoon, parang ang tagal dumating. Ngayon, tinagal ko po yung God's will. Ang pinalit ko sa will is work. God's work. Ngayon, paano po matutumbasan yung God's work? Sa atin po yun. God and us working, parang ganun po nag-i-guess niyo po ba yung testimony po? God and work with us, kukuha po natin yung God's will and God's time in a certain small amount ng oras. Makukuha natin. At magugulat na lang tayo, ito na pala ako ngayon. Magugulat na lang kayo, sasabihin ng Panginoon sa iyo, ikaw ba yung Father Michael? O Brother Michael, ikaw ba yan? Diba? Magugulat na lang po tayo, everything will changes. Everything will changes. Kaya, may part 2 pa po, ayaw kong sayangin yung oras natin dahil ang part 4 na to ay para sa Panginoon. Siguro po, nais lang po ng Panginoon na ipakita po sa atin lahat kung paano po binago po ang buhay ko through God's words and everything. I-network ko po sa inyo. Basta magbigay lang po kayo sa akin ng 5,000. Hindi po ito network. So, ang blessing na binigay po sa akin ng Panginoon ay napakasarap tanggapin. Alam ko po, meron pang blessing din sa inyo na mas higit pa sa akin. So, huwag niyo pong kakalimutan i-spread yun. Neither problems or fruitfulness, neither both of them
kailangan po natin i-share yun. Kasi kung hindi natin i-share yun at hindi natin in-network yun, hindi po tayo lalabas sa isa't isa. So maraming salamat po. Ako po ang iyong nabaglingkod, Sherwin. Salamat.